Oh, praise God! Tunay nga po na buhay ang Diyos at yan ang dahilan kung bakit tayo narito muli sa oras na ito. Webes na po, no? Webes ng umaga, kaya a blessed Thursday to everyone. Salamat at nagkaroon tayo ng pagkakataon na unahin na naman ang Panginoon sa umagang ito, no? Ito po ay biyaya na nagmumula sa Diyos. Kaya pasalamatan natin lagi siya sa lahat ng bagay na nagagawa natin para sa Kanya. Ito po ay biyaya mula sa Diyos. Okay, ito po ang ating Thursday edition. Kaya bigyan na po natin ng daan para makabati po sa inyo ang ating mga Thursday live streamer. Unahin po natin si Sister Tina. Good morning, Sister Tina. Yes, Lord. Good morning po, Brother June, Brother Herming, and lahat ng mga brothers and sisters dyan na kasama natin. A blessed Thursday to all. Maraming salamat po, Lord, sa araw na ito at sa binigay niyo pong opportunity sa amin. Yes. Samahan niyo po kami hanggang sa matapos ating live stream. Amen. Okay, kasama din po natin, Brother Hermie. Blessed Thursday. Yeah, blessed Thursday, Brother June at Sister Tina. Ganun din, gusto kong batiin yung aking mga kababayan dyan sa Pampanga. Yun. Maya Payabak, Kikayungan. Maraming kapatid ko ng Kapampangan. Ayan, Maya Payabak, Kenny. At sa mga kapatid natin sa Batang Mindanao, Assalamualaikum, sabi nga di ba? At huwag gozaimasu sa ating mga kapatid sa Japan. Sa Japan. Maraming salamat po. Buongiorno sa naman, sa French. Hola sa Hawaii. Yan. At maraming salamat po at marami po tayo dapat pasalamatan. Unang-una sa Panginoon po. Buhay po tayo. Salamat po. Amen. Okay. At siyempre po, bago ang lahat, tayo po ay magtungo muna sa ating panimulang panalangin upang sa ating Panginoon ay muling humingi, no? Humingi ng biyaya ng kanyang patnubay, tulong at presensya sa bagong umagang ito. Alam na po natin ang katotohanan kung gaano natin kailangan ng Diyos sa buhay. No, kung wala siya, wala tayong magagampanan. Manalangin muna po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, narito naman po kami, punong-puno ng galak at lakas na nagmumula sa iyo. Narito kami para magpasalamat sa iyo muli, Panginoon, sa kadakilaan mo. Tunay nga po, Lord, na minahal mo kami kahit hindi karapat-dapat. At kahit hindi kami nagiging tapat sa iyo, patuloy pa rin na binamahal mo kami ng tapat na walang katulad. Kaya Lord, kapuri-puri ka at tunay na napakadakila mo. Ikaw ang nag-iisang Diyos, wala kang katulad, Panginoon. Kaya Lord, lumalapit kami sa iyo na may mababang kalooban. Alam namin, Panginoon, na wala na isa man sa amin ang karapat-dapat para humiling ng iyong presensya sapagkat Lord kami marurumi. Subalit, alam namin, Panginoon, na ang iyong pag-ibig at yung habag ay laging higit na mas malaki kaysa anong kasalanan na nagawa namin sa buhay. Kahit pagsama-sama pa lahat ng kasalanan ng lahat ng sangkatauhan, Panginoon, ay mas malaki pa rin ang habag at pag-ibig mo. Kaya ganun kadakila, Panginoon. Kaya hinihiling namin sa umagang ito muli na mangusap kayo sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong mga lingkod upang marinig nila ang kanilang mensahe, Panginoon. Ikaw ang madama nila at ang iyong pagmamahal. Lord, humihiling din po si Sister Christine Kakiat ng panalangin para sa mapaghimalang kagalingan po ni Brother Edmond, Lord, ng kanyang brother husband. Kabagan mo si Sister Christine, si Brother Edmond, ng kanyang pamilya, Panginoon. Naway loobin mo na maranasan nila muli ang iyong kagandahang loob, Panginoon. Alam naman namin, Lord, na magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya hindi kami nagkatubili o nagdadalawang isip na manalangin sa iyo. Sapagkat alam namin, Panginoon, bawat panalangin mo ay iyong tinutugon. Sa matamis na pangalan po ni Jesus, ang kahilingan namin ito. Nakasama mong naghahari at ang banal na Espiritu, isang Diyos ngayon at magpasa walang hanggan. At ang lahat mo ay magsabing,
Amen at amen. 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 Sana ganda. Okay, at tutunghayan na po natin ang pagbasa ng Salmo para sa umagang ito. Katulad ng dati, babasahin po ito ni Sister Tina sa wikang Ingles at babasahin ni Brother Hermie sa wikang Tagalog. Kaya handa na po natin ang sarili upang ito ipahinggan po natin maigi at tanggapin natin sapagkat sabi nga po ng Panginoon, tayo pala ay nabubuhay hindi sa makita ng tinapay o maging kanin o pansit, bagkos sa makita ng mga salita na nagmumula sa kanyang bibig. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang salita mo. Beloved sisters and brothers, it's Thursday today, the 11th day of December. And our psalm reading will be taken from chapter 145 of the book of Psalms, verses 1, 9, 10, 11, 12, and 13. At ito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm for today is, The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. The Lord is good to all, and his compassion is over all that he has made. All your works shall give thanks to you, O Lord, and all your faithful shall bless you. They shall speak of the glory of your kingdom and tell of your power, to make known to all people your mighty deeds and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Brothers and sisters, the word of the Lord. Thanks be to God. At ito po sa wikang Tagalog. Ating pong tugunin ang pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanang siya'y nahahabag. Ang kadakilaan ng Diyos ko at ang hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Siya ay mabuti at kahit kanino hindi nagtatanggi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nila tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Dakila mong gawa upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat Pasalamatan po sa Diyos. natin ang ating Panginoon sa umagang ito, no? At hindi lang sa umaga, kundi sa ating buong buhay. At bago pong lahat, pakinggan po natin itong awit na ito. Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas
Praise God, no? Ilang araw na lang? 14 days to Christmas, brothers, sisters. Kaya isang pinagpalang Pasko sa lahat, no? Sa lahat ng nakatunghay ng pag-ibig at kadakilaan po ng Diyos. Kaya napaganda po ng mensahe ng ating Panginoon para sa araw na ito, no? Makikita natin ang kadakilaan ng Diyos kung atin pong itutuon ang ating buhay sa Kanya, di ba? Sabi nga, the Lord is gracious, merciful, no? Slow to anger, and of great kindness. Talaga naman pong handa lagi siya na tayo ay tanggapin muli, no? Pag tayo po ay nagkakasala o lumalayo sa Kanya. Kaya ang Pasko po ay paalala sa ating lahat, no, na dakila po ang katapatan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. God will never forsake us. Hindi po niya tayo iiwanan, no? Kahit tayo, iniiwan natin siya, pero siya, hindi niya tayo iwanan. Ganyan po kadakila ang Diyos, no? At yan din po ang naranasan ko sa buhay ko. Kaya nga, natutunan ko naman talagang mahalin at pagpahalagahan ng Panginoon. Mula nung madiskubre ko, mula nung madama ko kung gaano niya ako kamahal, di ba? So, ito na nga po yung naranasan ko na pagbabago ng aking buhay na nais kong ibahagi sa lahat sa abot ng aking kakayahan, di ba? Kaya tayo nagla-live stream, kaya tayo pumupuntang Japan o saan mang lugar na tayo ipadala ng Panginoon para ipamalita, no, na wag nating sayangin ang pag-ibig ng Diyos. Wag nating sayangin ang magandang buhay na nilalaan sa atin ng ating Panginoon, di ba? Kaya ito ay paalala muli, no? Ano ba talaga ang tamang pagdiwang ng Paskong ito? How do we celebrate Christmas, di ba? Ito ba ay party-party lang? Ito ba ay yung inuman lang, no? Hindi po, no? The best way for us to celebrate Christmas is ito po, no? Less of material world and more of Christ, no? More of Christ. Dagdagan pa po natin si Kristo sa puso natin, sa isipan natin, sa buong buhay po natin. Kulang pa, no? Dapat siya na po talaga ang maghari, no, sa ating buhay, sa ating puso. More of Jesus, more of God, brothers, sisters, pag sumikapan po natin. Kasi, nung nabasa ko po yung ating ebanghelyo, di ba? The gospel is about John the Baptist, no? Si Jesus was quite proud of his cousin, si John the Baptist. Ano sabi niya? There has been none greater than John the Baptist, yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. No? Dakila si Juan Bautista, pero kahit sino, no, na magpakababa ay pwedeng maging mas dakila pa kesa kay Juan. Kaya may pagkakataon po tayo na matularan si John the Baptist, di ba? Ano po ba ang maganda kay John the Baptist? Ano bang dapat nating tularan sa kanya? Para sa kanya po, ang kaligayahan lang niya ay ganapin ang kalooban ng Diyos, di ba? Anong kinakain niya? Pulot pukyutan, di ba? Araw-araw yun lang kinakain niya, di ba? Hindi siya naghahanap ng masarap na pagkain. Hindi siya naghahanap ng marangyang buhay. Sapat na sa kanya na ganapin kung ano ang misyon niya sa buhay, no? Para ipamalita na dumating na ang tagapagligtas upang ipakilala kung sino si Kristo. Yan po ang papel ni Juan Bautista. Kaya ang tanong natin, kapatid, nagampanan mo na ba ang papel mo bilang Kristiyano? Naging Juan Bautista ka ba sa buhay mo? Dahil ba sa iyo ay nakilala ng iba ang ating Panginoon? Diba? Kaya yan po ang importante. Ang dami mo nang nagawa sa buhay. Pero hanggang hindi mo nagagampanan ang dahilan kung bakit ka naririto sa ibabaw ng mundo, lahat ng nagawa mo ay walang saysay.
What will it profit you, brothers and sisters, if you gain the whole world? Diba? But lose your soul. Kaya tayo po magpagamit po tayo sa Panginoon para sabihin din ni Jesus na dakila ka, no? Dakila ka, pinagpala ka. Sapagkat katulad ni Juan Bautista, tinalikuran mo ang iyong sarili para sa Diyos, di ba? Si Juan Bautista, kung mayroon mang malapit sa wangis ni Jesus, ay walang iba kundi si Juan Bautista, di ba? Tingnan nyo, saan pinanganak si Jesus? Wala siyang karangyaan sa buhay. Di ba? Sino ang pinili niya para maging tatay? Isang ordinaryong karpintero. Di ba? At ang kanyang napiling ina, isang ordinaryong babae. Di ba? Walang karangyaan sa kanya. Mas mayabang pa tayo kaysa sa Diyos. Ang Diyos walang kayabang-yabang. No? Kaya itong paalala sa atin, itong Paskong ito, no? Huwag ka namang hangad ng kung ano-ano pang mga kumikinang na bagay para hangaan ka ng mga barkada mo, mga kaibigan mo na meron kang magandang sapatos, may maganda kang bag, may maganda kang bahay, may maganda kang kotse. What will it profit you, my dear friend? Kung lahat naman yan ay mapupunta sa wala dahil ikaw ay pupuntang impyerno. Kaya ang malaga sa lahat ay si Kristo. Katulad ni Juan Bautista, maging sentro mo si Kristo. Sabi nga niya, behold the Son of God who takes away the sins of the world. Diba? Kaya be like John. No? Maging instrumento ka para makilala nilang lahat na may Diyos na buhay, na may Diyos na handang tumulong para baguhin niya ang ating buhay na madilim, buhay na talunan, patungo sa buhay na maliwanag at buhay na matagumpay. Kaya kapatid, kailan ka pa magsisimula, di ba? Kailan ka pa magsisimula para ganapin ang kalooban ng Diyos? Sana hindi bukas, sana hindi mamaya, sana hindi sa pagtanda mo, kundi ngayon. Ngayon ang panahon para ibigin mo ang Diyos at ganapin mo ang kalooban niya sa magitan ng pagsunod natin at sa yapak ni Kristo at sa buhay ni Juan Bautista. Amen. Good morning, Sister Tina. Yes, Lord. Good morning again, Brother June, Brother Herming, at lahat ng mga kasama natin dyan, ng mga kapatid natin sa ating community, no? Blessed Thursday po sa lahat. Talagang dapat tayong magalak at matuwa dahil nandito na naman tayo nagsasama-sama para pakinggan yung salita ng Diyos, no? Hindi para kung ano po yung mga dapat nating ipag-prepare material, dapat po i-stop muna. Pero actually talagang Brother June, Brother Herming, nandito po nakakalat, nagbabalot po ako talaga ng regalo. Pero hindi naman po sinabi ni Lord na masama po magbalot ng regalo, no? Kaya yun po, napakaganda ng ating talagang yung salmo natin, talaga pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya ay nahahabag. Very, very, very talagang gamit na po natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin sa ating community, no? Kasi talagang napakarami na nating answered prayers na mga sinabi ni Brother June, no? Ng mga sinye, tinestify, talagang pinakita talaga natin yung kabutihan ni Lord, no? Talagang sabi nga dito, maging kasangkapan tayo sa pagdating ni Jesus, Amen. no? Yeah. Maging kasangkapan tayo. Kasi dati talagang sinasabi lagi natin na wala man tayong ginagawang masama, wala man tayo, nagsisimba kami, yun po okay na sa atin yung gano'n. Pero wala kang nagawang mabuti. Wala po. Ngayon malalim na yung ating
relasyon kay Lord, no? Talagang naantig ako doon sa sinabi ng pare, sabi niya, nasaan ba tayo ngayon Yeah. sa relasyon natin kay Lord? Ano yung status natin ngayon sa relasyon natin kay Lord? Parang ako, no? Aray, no? Napaaray ako na hindi natin alam ano ang present natin, status natin sa ating spiritual na buhay, no? Yun na po pala yung dapat nating bigyan ng importansya ngayon, no, sa buhay. Hindi yung kasi dati ang iniisip ko lagi paano ko mapapasaya yung mga anak ko, yung asawa ko, yung bahay namin, paano ko mapapaganda, ambition ko yung magandang bahay, magandang gamit, mga ganon. Parang yung, tapos may mga kasamang inggit na sa mga ibang tao na sila, may ganito, may ganon, may ganyan. Pero sa sarili ko lang po yun, no, brothers and sisters. Hindi ko naman yun pinagkakalat na Siyempre, pinapangarap ko lang yun na Pero ngayon, parang na ako na katulad kahapon na share ko lang po na may nahulog na pera, no, na pang bayad ko sana sa na parang na-misplace ng anak ko. Tapos parang ang bilis ko po matanggap na bayaan mo na, pera lang. Pero pera lang yan. Dati po hindi ako ganun talagang magwawala na ako, mag-hysterical na ako, Pero thank God, nagdasal lang ako, nag-stop ako. Sabi ko, Lord, sana naman po makita na ganun, wala na po kaming ganito, na maliit man po yun. Sana, and thank God, no, talagang answered prayer talaga na naman, no, na nakita na nahulog lang pala sa sasakyan, no. Kaya salamat po sa Diyos na talagang ang ganda-ganda ng ating salmo, sabi, no? Pati doon sa unang pagbasa, sabi, huwag kang matakot, tutulungan kita. Andito na po lahat ng mga kailangan natin sa buhay, no? Sinabi na ni Lord na talagang huwag tayong matakot, tutulungan kita. So, ma-share ko lang din po na minsan narinig ng anak ko na nag-argue kami, maingay dito sa bahay. Yun po yung dapat natin i-rebuke, no, pag yung mga away-away sa family, sa bahay, no. Kaya nakakatuwa, nakakataba ng puso na yung anak mo mismo yung magsasabi, huy, huwag kayong mag-away-away, huwag kayong maingay, huwag kayong magulo, maingay, na dapat tayong magpasalamat sa Diyos kasi na-overcome natin yung trials na malaking dumating sa atin, no? Dapat tayong maging masaya. Kaya yun nga po, nakapagtayo din kami after ilang years kami dito. Hindi kami naglalagay na Christmas tree, yung mga ilang decors lang. So ngayon, yung aming paglalagay ng Christmas decor is to tell God na thank you, Lord, for all the blessings, for all the yung struggles na na-overcome namin. Ipahahanda po namin yung inyong pagdating, ang inyong yung panganganak, no? Ihahanda natin yung ating sinabi ni Brother Jun kahapon, nag-uusap sila ni Brother Rico sa Belen. Kasi yung Belen namin nasira na, kulang-kulang. Kasi antik na, pero ayaw pa rin ilet doon ni Brother Boyet, no? Baby Jesus na pero andyan, yung may mga pingas, may mga na, pero maliit man siya or kaya antik na, kaya okay lang po, no? Kaya po yung talagang pagbabago natin, no? Yung sino si Kristo sa buhay natin, yun na po yung ang ganda-ganda ng ng ating community, no? Na natuturuan tayo, no, nagigising tayo sa ating spiritual na buhay. At isa pa po na sharing, tinanong, sinabi ni Brother Jun kanina na yung talagang minimithi mo ng mga regalo, anong gusto mo na bagong sapatos, na tanong po kasi yung si Brother Boy, tinatanong ng anak namin na anong gusto mo pa na regalo, sapatos or pangluto. Ang pinili niya po, pangluto. Pangluto.
Ayos yun, ano? Galing. Pinagalitan ko siya, sabi ko, bakit? Dapat sapatos. Para may bago ka sapatos. Tsaka maganda, mga uso ngayon. Maganda. Ang dami-dami ko na sapatos. Hindi ko naman masusuot yan sabay-sabay. Hindi ko naman yan maano. Eh, yung pangluto. At least Buti din niya sinabi, yung lulutuin na lang. Opo, kasama naman na po yun. Given na po yun, Okay. brothers and sisters. So, kaya talagang maraming salamat, Lord, na sa trials na binigay mo sa amin, talagang, oo, natakot kami, naantig kami, na ano kami, pero hindi mo kami totoo talagang na huwag dapat talagang matakot, no? Talagang hindi talaga nyo kami pinabayaan, no? Talagang sabi nga dito, tinawag ka ng Diyos para maging dakila kung ikaw ay magpakababa. Pababa ang loob, ang pundasyon ng kadakilaan. So, yun lang po, no? Maging humble lang tayo palagi at laging, yun nga natin sinasabi, bilin natin na stay connected with God and trust God with all our hearts and with all our minds and all our souls. Amen. Amen. Praise God. Brother Hermie. Yes, good morning, Brother June Good at morning. Sister Sheila. O nga, sabi ng Panginoon dito sa ating tipan, ang kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Lagi siyang mamamalagi sa mga taong kilala na talaga ang Panginoon. Hindi na siya mawawalay sa kanya. Magiging parte na siya ng buhay niya sa araw-araw pagka talagang nag-commit ka na sa Panginoon. Kasi malaking grasya na yun, yung maramdaman mo ang Panginoon, kakatuwa mo na sa buhay, na hindi ka na, para ba feeling mo na siya na lang ba yung pinaka-last resources natin, na dati-dati, bago tayo lalapit sa mga problema natin, yung pinaka malapit na sino pa yung alam natin tutulong sa atin, yung pa yung tatanggi sa atin. Pero hindi. Ang Panginoon, pag nilapitan mo, agad-agad tutulungan ka niya. Bibigyan ka niya ng wisdom o pag-iisip kung paano mo gagawin ang mga bagay-bagay. At matagal na rin tayo naman nagsama-sama at mababatid mo naman sa tao kung talagang may pagbabago ang isang Amen. tao. Yes. So, halimbawa, mas mapapansin mo yun yung dating pagkatao niya ngayon, after so many years, makikita mo talaga malaki ang changes. Pati yung pananalita, pati pagkilos, pati yung pagkocontrol niya sa sarili niya, na alam niyang mali ito, nakokontrol niya na. So, yun lang naman maganda nang i-offer kay God yun . Si God naman, hindi naman nag-offer na inihingi niya lahat-lahat na gusto mong gawin . Para bang maramdaman niya lang na talagang sa akin ka, sa Panginoon ka, hindi ka nagdadalawang isip na, ay, dito muna ako sa Panginoon, mamaya dito ako sa laban. Hindi mananahan ng Panginoon pagka laging dalawang pinipili natin. Kailangan Amen. piliin natin yung Isa sarili lang. natin. Siya lang. Siya lang. Siya lang. Oo, siya lang. Mm. Siya lang. Hindi tayo pwedeng yung pabago-bago. Yung stick to one. Laging stick to one. Parang yan. Kung ano yung religion mo, yun na yun. Huwag ka nang lilipat pa ng iba. Huwag ka nang makipagtalo sa iba. Kasi may paniwala ka na. Dapat mo nang panindigan yan. At huwag ka nang makipagtalo sa iba dahil hindi nila alam yung kanila sinasabi. Ang alam mo, yung katuruan ng isang mananampalataya, dapat iisabuhay mo at gawin mo ito na may pagmamahal. Gawin mo ito sa pamilya mo, gawin mo ito sa mga kapwa mo, gawin mo ito sa mga taong ayaw sa iyo. Ipakita mo pa rin si Kristo na nandyan lang siya. At lahat ng bagay may katapusan, Brother June. Kahit na yung mga tao nag-aaway, lahat ng tao matagal na hindi nagkikita, hindi nag-uusap, may katapusan yan. Pagdating ng panahon, nakita mo, mag-iingi rin na tawad sa isa't isa . Merong iba talaga, dinadala sa libingan .
Di ba? Oo. Yung pag-away, oo. Meron Pero iba pag nandun talaga. sa libingan, Na, Brother Jun, namamatay na lang na taga- hindi nagkabati eh. Kaya kailangan talagang humingi tayo ng tulong sa Panginoon, 'di ba? Maraming namamatay na hindi kahit mag-asawa, 'di ba? Pag nagkahiwalay, galit o magkapatid, marami akong kilalang ganyan, ha? Dinala sa libingan. Kaya tayo habang may pagkakataon, ganapin natin ang kalooban ng Diyos. Huwag tayong magmatigas. Kasi ang magdadala sa atin sa impyerno ay pride. Pride. Pag sobrang pride mo, hindi ka marunong magpatawad, di ba? Hindi mo kaya ibaba sarili mo, katulad ni John the Baptist, impyerno ang punta natin pag ganyan. Okay, go ahead bro. Kaya po marami nagtatangis eh. Kaya maraming, sabi nga ng pare, hindi mo dapat iyakan yung mga bagay na kinuha na ng Diyos. Pero lang nga yung buhay natin, kinuha lang, ba't mo pa i-questionin? Nasa Diyos na yun. Kung alam mo ang buhay niya, simulat sa pod, nakita mo nagbago na siya, lumapit na siya sa Panginoon, nasa Panginoon na yon. Pero umalis siya, na may sama ng loob, merong hinanakit, meron siyang ginawang sama ng loob sa kapwa niya, iisipin ba natin na agad-agad makakasama niya ang Panginoon? Siyempre, merong proseso yan. Meron niya pagpupuntahan. Pinili niya yung buhay na hindi masaya. Pinili niya yung buhay na hindi makadiyos. Alam niya kung saan siya pupunta. At hindi natin dapat husgahan yan. Malay mo, ang Diyos pa rin ang pwedeng may control nun. Siya pa rin ang pwedeng makipagsabi na kahit na makasalanan ka, alam ko pa rin ang puso mo. Malalaman din ang puso ng Panginoon. Ang Panginoon naman alam niya eh. Alam na lahat eh. Nasa libro na tayo eh. Nakasulat na yung mga pangalan sa libro eh. Hindi pa nga tayo pinanganak. Nasa libro na tayo ng kasulatan eh. Kung kailan tayo pinanganak, kung kailan niya tayo gusto kuhin. At talaga totoo na kung may pagkakataon ka na gawin mo masaya ang buhay mo, na may pag-ibig, gawin mo. At maniwala ka, magbabago ang lahat. At mararamdaman mo kung bakit ang sarap ng buhay. Yeah. Yun lang. Paramdam mo Tama lang. yun. Saka po, Para gawin kumanda mo- ang buhay, ay oo. bigyan mo ng papahalaga ang katuruan ni Kristo. Yes. Share your love, sabi. Yun lang. At paramdam mo sa mga anak mo na nandiyan ka sa tabi nila lagi. Tanda natin, kung sila dumadanas ng mga trials, huwag natin silang bibitaw, huwag natin silang pagtawaan, Yes. huwag natin silang ipagkalat, huwag natin silang pagsabi kung kanino. Keep it secret dahil anak mo yon, protektahan mo yon, at maniwala ka, pag nalalaman niya pinoprotektahan mo siya rin makikita niya na gaano kanya kamahal. Kasi tayo rin naman ang parents ang dapat magpuprotekta eh. Huwag natin pagsabi kahit kanino. Secret yun. Tayo lang may control nun. Huwag natin hayaan ang ibang tao mangaral sa kanila. Kasi hindi naman nila karapatan mangaral sila eh. Ang mga ngaral lang, yung tao, ikaw pinagkaloob ka ng Panginoon ng anak, ikaw yung dapat mangaral. Kasi tatay ka, nanay ka, obligasyon mo yan. At kung lumapit sa'yo, mangangaral ka, ituro mo yung tama. Ituro mo yung mapapalapit siya sa magulang. Hindi yung nilalayo mo siya sa magulang. Ilapit mo siya sa magulang na kailangan minsan lang ang buhay, bumalik ka sa tatay at nanay mo. Bumalik ka sa mga kapatid mo, minsan lang ang buhay. At wag nating pagmatigas. Huwag tayo maging matigas. Tulad ng mga matitigas sa puso, wag. Gawin natin talagang may awa ang Diyos. Ganun din man sana ang tao na may awa ang Diyos at pagbabago din yan. Maniwala po kayo, ang dami ko na pong nakilalang tao na ngayon nakikita ko may mga ngiti sila pag nakakasalubong po. Sabi ko, kanina nga may kausap ako matanda. Yung kaibigan mo hanggang ngayon, mag-away siya. Sabi ko, may katapusan po yan. Huwag kayo mag-alala. Nandiyan ka pa naman, buhay ka pa naman nanay, pinaramdam mo na mahal mo siya, sabihin mo na sa kanya, magtiis siya. Yan lang po, kailangan natin patience, kailangan natin pakumbaba. Yung tao mayroong mabigat na burden, talagang hindi natin maiwasan magalit yan. May burden yan eh. Paramdam natin sa kanya na yung burden na yan, mag-i-heal yan.
Paramdam mo yung kababaan loob mo. Pag mababa ang loob mo, yung burden niyan, makikita niya sa'yo. Liliwanag din yung kanyang pag yung iniisip niya sa'yo na masama, magbabago yan. Niwala po kayo. Sabi nga, blessed are yung mga inaapi, di ba? Nabibless ka. Lalo na kung minamaliit ka, mabibless ka. Totoo po yun. At ibabalik naman sa Panginoon na ipagdasal mo siya na magbago. At pag nagbago siya, naku, higit pa, ikaw pa yung pinakamaswerte. Dahil lahat na nakita niya pakamalian, ibabalik niya sa iyo at kabutihan. Susuklihan niya yon ng sobrang kabutihan na hindi mo na maintindihan kung paano niya ibabalik sa iyo yung mga pagkukulang na nagawa niya. Nangyari na po yun. Marami na po nangyari sa buhay na ganyan. Ikaw siguro, nandito, maging witness ka. Kaya gusto ko, sana, kung sa meeting natin, kung meron kang karanasan na isang tao na ganyan yung sitwasyon, mag-witness ka. At kami mismo makikinig na magiging liwanag ka ng bawat isa. Ang kailangan lang natin talaga, ang gusto ng Diyos, lagi tayo nagpapatutuwa eh. Dahil ang Diyos talaga, ang gusto ng Diyos, siya yung sentro. Isentro natin siya na Amen. ang Diyos talaga ang gumagawa ng paraan kung bakit tayo nagkakasundo. Kung walang Diyos, hindi tayo magkakasundo. Kung walang Diyos, hindi tayo magmamahalan. Kung walang Diyos, wala tayo dito sa harapan na ito. Maniwala po kayo, kung nandito ka sa screen nito, dahil may Diyos, nakikinig ka. Buhay na buhay po Diyos, so po yun. Paramdaman nyo lang yun. Talagang yung nag-aalab yung gusto mo magsalita para sa Kanya. Ito nga, pinahayag niya eh. Magpahayag ka ng bumbu. At hindi lang yung pang ngayon lang. Paramdam mo talaga na willing ka na i-share mo yung mga nakaranasan mo. Walang makakapigil pagka ang Diyos talaga nakabalot ka ng espiritu na kanyang talagang espiritu na nararamdaman mo. Hindi na magbabago yun. Wangis ni Kristo yun, hindi na wangis ko yun. Ikaw din, kahit sino ka pa, huwag ka maiyak. Yung mga tao, brother yun, di ba? Minsan, kinatatakot dati, tatakot tayo mag-English, kinatatakot tayo magsalita ng panyaga. Nahihiya tayo, baka i-judge tayo. Huwag po. Hanggang wala kang ginagawang kasalanan, nagkakamali ka lang sa mga pagsapananalita na wala ka namang sinasaktan. Yun po ay part of learning na gusto mo lang matuto mag-aral. Kung pinagtatawanan ka dahil hindi ka marunong magsalita ng panyaga, hayaan mo sila. Darating, doon ka rin matututo. Yung bata nga, di ba, pag nag-aral magsalita, utal-utal eh. Later on, hanggang sa matuto siya magsalita. Ganon din po tayo. Mag-aaral po tayo, kung nagkakamali tayo, lagi natin i-appreciate yung mga tao nagkakamali. Hindi natin sila dapat inusgahan. Pagkos, dapat ka, i-correct ko lang kung paano mo sasabihin ang tama. Ganun po yun. Kung may napapansin ka, mga taong gustong matuto, bigyan natin ng chance. Matuto sila. At huwag natin sirain yung kanilang mga ambisyon na matuto sila. Dahil lahat tayo, meron din tayong mga gustong gawin na makakasaya sa atin. Ilan pa, Brother John? Amen. Basta Pasko po ha. Ang regalo natin, yung magkita-kita po tayo sana. Regalo na lang po natin sa Tama Panginoon. yun. Yeah. Yes po. Brother John, ako, natawag si Jenny sa akin. Thank you po. Bro, paki-silent mode please yung iyong Yes. kasi okay. So, brothers, sisters, itong Paskong ito, diba, wag lang sarili natin ang isipin natin kung paano tayo liligaya. Ang pinakamagandang gawin po natin ay mag-isip tayo kung paano natin mapapaligaya ang Diyos. Diba? Pag masyado tayong makasarili, brothers, sisters, ay hindi tayo pwedeng maging katulad ni Kristo. Diba? Ang Kristiyano po ay hindi sarili ang sentro, kundi ang Diyos. At kaya nga, diba, more of Christ, hindi, not more of self, no? Or more of world. No? Yan po ang kalaban eh. Ang Pasko po is to remind us the need for more of God in our life. No?
Dagdagan pa po natin ang Diyos sa buhay po natin. Ang pinakamalaking hadlang sa Diyos para maghari siya, no? Kasi ang ating gospel, it's about, ang ating mensahe ng ating mulang pagbasa ay ang paghahari po ni Kristo, no? Na paghahari na walang katapusan. Pero paano maghahari ang Diyos kung hindi mo siya bibigyan ng lugar sa buhay mo? Kung puro ka sarili, di ba? Puro sarili mo ang iniisip mo. Kaya mahirap po talaga maging Kristiyano, no? Pero masarap. Once maging totoong Kristiyano ka na, matitikman mo iba talaga ang kaligayahan. At makakayanan mo ng iwanan ang mundo katulad ni Juan Bautista, di ba? Si Juan Bautista walang ibang kaligayahan kundi ang Diyos. Wala siyang pakialam kung anong pagkain niya, wala siyang pakialam kung anong suot niya, di ba? Nakakatawa nga kung isipin mo, iba si Juan Bautista, hindi siya sumusuot ng mga kasuotan ng mga karabihang tao ng kapanahunan niya, 'di ba? At he does not care, no, kung magmukhang hindi siya normal, 'di ba? Hindi siya normal eh. Kaiba siya sa lahat, eh, 'di ba? Pero ang maganda po noon ay naging tapat siya sa kanyang misyon hanggang wakas ng kanyang buhay, 'di ba? If you will recall, pinugutan ng ulo si Juan Bautista, 'di ba? Kaya bakit siya pinugutan ng ulo? Sa pagganap ng kalooban ng Diyos, hindi siya natatakot na sitahin ang mga makasalanan, di ba? Kaya nga siya pinugutan ng ulo ng hari, no? Ni Herodes, kasi sinita niya, sabi niya, masama ang mga lunya, di ba? At makapangyarihan yon. Diba? Kaya yung fraternal correction po, you're not becoming judgmental. Pag kinokorek mo ang iyong kapwa, sa kapakanan po yan ang kapwa mo, di ba? Hindi mo siya hinuhusgahan, kundi tinuturuan mo lang siya ng tamang daan patungo sa magandang buhay. At yun ang po problema. Pag talagang tayo po ay gumaganap ng kalooban ng Diyos, marahil masasaktan ka, di ba? Kaya maybe not all of us are called to become martyrs like John the Baptist. Pero may mga tinatawag pong dry martyrs, no? Dry martyrs po, kinalimutan mo na sarili mo at wala kang inatupag kundi ang ganapin ang kalooban ng Diyos. Parang, yun nga, namatay ka na sa sarili mo at ang nabubuhay sa iyo ay wala nang iba kundi si Kristo Jesus. At yan po ang pinaka-meaningful na pag-celebrate po ng Pasko. Let Jesus be alive in your life. Sister Tina. Amen. Yan po, no, talagang dapat po talagang nakikita nila si Kristo sa atin, no? Nakikita nila yung paano tayo mamuhay, paano tayo magsalita. Kasi kung yung mga lumalabas po sa bibig natin, puro mura, puro masasamang puro galit, puro paninira sa kapwa, lahat po dun naman po yun makikita kung paano maging katulad ni Kristo, no? Yung Christ-like, no? Sana man lang sa yung pananalita natin, yung mga choices natin sa buhay natin, nababago na natin, nakikita ko na para sa sarili ko po, no, yung speaking for myself, yung paano po ako mamili ng papanoorin ko, ng mga gagawin ko, mga kaibigan ko, na yun nga sasabi kong laging, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kasi kung sasama tayo dun sa mga taong hihilahin tayo sa mga bisyo, sa mga doon tayo magpagkaibigan, no? Sa ilalapit tayo, yung sasabi ni Brother Hermie, ilalapit tayo sa Panginoon, no? Doon na tayo, no? Ma-share ko lang din po yung pagiging selfless or ngayong Christmas, yung sharing, no, is giving talagang parang na-touch ako sa ginawa ng anak kong babae na to, no, na sa bagay lahat naman silang tatlo talagang in their own little way gumagalaw sila, nag-share sila ng blessing nila, especially pag Christmas, pero araw-araw naman po, no, nakaka-touch talaga na hindi ko naman po sila sinabihan na i-share nila yung blessings nila. Although kahit kami mismo
Kasi yung generosity comes from, yung totoong generosity, yung pag nasasaktan yung bulsa mo, no? Pero tumutulong ka pa rin, no? Kaya nakita ko po yung anak ko na namili, nag-grocery siya. Akala ko yun yung ibibigay nila sa mga janitors nila, sa mga ano, kasi namimigay sila ng gano'n, no? Sa mga janitor, yung mga cleaners, yung mga ano nila, messenger, no, namimigay sila. Pero yung pala, ano siya ng box, naggawa na naman siya ng mga supot-supot. Sabi ko, para saan yan? Sabi niya, kasi ang daming nangihingi sa kalsada, yung mga namamalimos. Imbis daw na yung babarya-barya, mga pera-pera yung ibibigay natin. Kasi yung iba nga, hindi natin alam kung ginagamit nila sa drugs or yung mga ano lang, no, yung mga sindikato daw, sabi nila, yung mga namamalimos. So, ang ginawa niya, nagsupot-supot siya ng mga ano, may tubig doon, may biscuit, may gatas, may ano. Sabi niya, yun na lang daw yung ibibigay niya. Tapos sabi niya, Mama, wag mo ipopost yan, ha? Wag mo na naman ipopost yan. Huwag mo yan, ano yan. Kasi nga, parang mawawala talaga yung visa na pag yung pinagkakalat mo, pinagsasabi mo na yun nga na may tinulungan ka or what, no? Na hindi kailangan yung ginawa ng kanang kamay mo, malaman nga ng kaliwang kamay mo. So, yun nga yung ginawa niya. Kaya na-touch and na-bless naman ako na hindi naman namin siya sinabihan ni Brother Boyet, hindi naman namin siya tinuruan na magganon. Parang it's a form of give back, no, for gratitude sa Panginoon sa mga binigay niyang biyaya sa atin. At banggitin ko lang din yung sabi ni Brother Jun, yung pride, no, talagang napakalaking ano po yung pride, no? Talagang malaking kasalanan din po yung pride, no? Kaya dapat din po tayo talagang maging mapagkumbaba or talagang yun nga po, kung hindi natin talagang i-confess natin sa pare. Dahil sa bibigyan talaga tayo ni Father ng tamang advice, no, at tamang nararapat nating gawin para maging tunay na Kristiyano. At isa pa po yung kung sinasabi na pag-correct sa kapwa o yung pagsasabi natin sa kapwa natin ang mga mali nilang gawa, kahit yung siguro personally natin silang i-confront, no, tayo hindi na sa maraming tao na Of course. na One-on-one po yan. opo. Kasi yung iba, Meron naman pong merong steps sa Bible. Opo. Pag hindi makinig sa iyo one-on-one, magdadala ka. magdadala ka ng another elder. Opo. Pag Opo. hindi pa rin, Amen. pwede mo nang Tara. sa buong congregation. Pag ayaw pa rin niya, pwede mo nang itsapuera. May Amen. stages Amen. So, ganun po, kasi pananagutan po natin yun kung nakikita natin na may pagkakamali or may lalong-lalo na sa spiritually, ano po, That's kailangan true. po natin gawa ng Pananagutan mo paraan. sa Diyos yun. Pag napuntang impyerno yun, you had all the opportunity na Amen. isabihin sa kanya, kapatid, delikado yung ginagawa mo yan, mapapahamak ka. Amen. So, yun po, no. Kaya marami tayong natututunan sa ating mga spiritual na buhay na dapat natin talagang gampanan, no, na role bilang isang Kristiyano. Kaya talagang kasi yung iba po parang feeling entitled, mayabang na feeling nila talagang sila lang yung tama. Isisigaw nila, sasabihin nila sa parang napapahiya yung tao, ganon. So, nasa ano din natin, no? Nasa sa atin din kung paano natin gustong tumulong or paano i-correct, paano natin kaya siguro dapat mag-pray din tayo. Pray din tayo, gagabayan tayo ng Holy Spirit kung paano natin magagawa yung role na yon. So, I thank God for this opportunity sa ating community, dito sa ating live stream, marami rin po akong natututunan at namumulat yung mata ko sa mga bagay na para mas lalong mapalapit kay Lord. Amen. Thank you po. Yeah, it takes courage to correct a brother, no? Kasi
posibleng magagalit din sa'yo, di ba? Pero, kaya nga si nagalit si Herodes sa kanya eh, 'di ba? Kaya nga pinugutan siya ng ulo eh, 'di ba? So, that's the cost of doing the will Brother of June, God. nakala ko yung nangyari sa Rockwell, yung isa sample yun. Tingnan nyo ito. Ito yung sa Matthew 18, no, verses 15 to 20. Ito po yung guide natin, no, sa fraternal correction. Ang sabi po rito, if your brother or sister sins, no, kung nakakasala, go and point out their fault. Sabihin mo sa kanila kung ano yung kasalanan na pwede nila ikapahamak. Just between the two of you, yun ang sinasabi ni Sister Tina. No? If they listen to you, you have won them over. But if they will not listen, take one or two others along. Magsama ka na, 'di ba? Ng dalawa o mahigit pa, or two, sabi nga, so that every matter may be established by testimony of 2 or 3 witnesses. If they still refuse to listen, tell it to the church. If they refuse to listen even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector. Yan. Yan po ang fraternal correction. Kaya tayo po, sa simbahan po ginagawa din ito eh, no? Yung minsan yung membership sa mga association na identified sa demonic activities. Minsan tinatanggal din nila sa pagiging Katoliko, no, kung ayaw sumunod sa regulasyon ng Katoliko, no. Kaya tayo po talaga, sabi nga, we are our brother's keeper, no. Dahil mahal natin ang bawat isa, gusto natin na sila din ay makaranas ng buhay na kasiya-siya sa piling ng Diyos. Brother Hermie? Yes. Tama yun, Brother Jim. Yeah, bago tayo madalangin. Kung tama ka, sabi mo kung hindi makinig sa magulang, sa nanay o tatay, siguro ang pangalawang choice ko yung lola o kaya yung lolo. Alam mo bakit? Mas mahal ng lolo yung anak. Yung apo eh. Siguradong hindi siya pababayaan eh. Minsan kukonsente pa nga ng lolo eh. Di Bro, ba? hindi. Hindi. Mahal ng lolo yung apo. Lolo. Apo. Oo, sobra. Sobra. Kaya nga, ibig sabihin, mas may gift pa. Sasabihin niya, meron paraan kasi ang lolo na hindi kaya, hindi paraan ng nanay at tatay. Pero mas matindi pagka naman ang paraan ng lolo, may hug pa yan. Meron pa kasamang bonding yan. May kasama pa yung laro. Spoiled ang mga Kasi lolo. pag parents, Ang mga apo medyo- sa lolo. Spoiled ang mga apo. Mga parents, medyo may konting strict. Pero ang lolo, yan. Gentle yan. Napaka-gentle yan. Di ba si Brother Jess, gentle? Sa Sister Cherry, gentle yan pagdating sa apo. Kahit na ano ba ginagawa ng apo niyan. Nakita mo naman nagbago eh. Nagbabago naman talagang bata eh. It's parang ano yan may term na tawag yan na pag bata ka pa, hindi ka pa adult. Siyempre yung kilos mo pang bata pa, childhood pa yan. Pag adolescent na, tumanda na, medyo nagbago na yung attitude. So ganun yun. Pero nando sa guidance ng mga lolo yan. Kaya maswerte nga yung mga apo natin kung nag-guide ng lolo eh. Hindi na kailangan ng ibang tao. Kaya kung ikaw, siguro si Brother Jim, nasa apo niya, mukhang sa kanya dumadaan. Disiplina ko mga apo ko. Marunong magdisiplina mga anak ko eh. Yun yung nakikita sa lolo. Kaya alam natin na hindi nalalapit pa sa ibang tao. Ba't ba dito lang sa lolo ko, maririnig ko na lahat-lahat ng tama eh. Hindi ko na maririnig yung kamalian eh. So talaga tayo dapat maging ilaw tayo. Tayo yung maging picture talaga nila na. Yeah, tama yun. Tama Bago yun. tayo lalapit sa iba, ito yung picture ng lolo ko. Dito muna ako. Ito yung ina-idol ko. Ito yung, sigurado, keep secret. Lolo ko to eh. Paprotektahan ako nito. Hindi ako sisiswis nito. Kaya makipagdikit na po tayo sa lolo natin tsaka sa lola natin. At malaki na po. At may price ka pa pagka nagawa mo yung
O, good boy! Meron ka pang reward. Di ba? Nagbibigay pa ng reward si Lolo pagka nakita mo mahusay, nagbago ka, meron ka merit. Hindi ka demerit. So, lahat ng bagay, dapat doon tayo sa circle of family. Doon tayo. At pag hindi na natin kaya, doon na tayo lumapit sa taong simbahan na alam natin na yung taong yun talaga nagsuserve kay Lord. Then the last, yung pari na yun, sa pari na mismo. Yung ba, Brother Jess, yun lang po. Amen. Thank you, bro. Tama yun. Yung parish priest nyo po, no? Establish a good relationship na maging malapit kayo sa parish priest para mahihingan nyo ng tulong kung may problema. Diba? Kadalasan mga family problems, maganda ilapit yan sa pare. Diba? Kaya iba na po talaga yung kilala kayo ng pare. Diba? Pag lagi kayo nagsisimba, makikilala kayo. Pero kung minsan lang kayo sa isang taon magsimba, don't expect makikilala ka na pare. Baka sabihin ng pare, who you? Who you? Sisimba ka na tuwing Pasko. Okay, tayo po yung manalangin. Manalangin na po tayo. Salamat po tayo sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Lord, maraming salamat po muli, Panginoon, sa oras na kung kailan ay narinig namin muli ang iyong salita, Panginoon. Ang tunay na pagkain ng buhay. Kaya taglay namin ngayon ang sapat na lakas para magkaroon kami ng kakayahan na magganap namin ang iyong kalooban. Masunod namin ang iyong utos, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Salamat sa bagong umaga ito. Bagong pagkakataon, Lord, na kami magbagong buhay. Kaya Lord, salamat din sa Paskong ito, Panginoon. Paalala sa amin na may Diyos na nagmamahal sa amin ng lubusan. Kaya Lord, thank you for all the joys na nararanasan namin, lahat ng kaligayahan, Panginoon, na dulot ng pag-ibig mo, ang magandang pamilya, ang magandang Sino Ako family, Panginoon, ang pagmamahalan sa aming community, Lord, lahat ito ay galing sa pag-ibig mo. Kaya wala kaming gagawin sa buhay, kundi papurihan ka, dakilain ka, at pagsumikapan namin na paligayahin ka, Panginoon. Sa pagkita ng banal na Espiritu, alam namin, Lord, magagawa namin maging posibleng bagay. Kaya ito. At Lord, patuloy namin tinataas po sa iyo si Brother Edmond Cagiat, Panginoon. Lord, loobin mo nawa na magkaroon siya ng mapaghimalang kagalingan. Kung anumang karamdaman ang kanyang dinadaanan o nararanasan ngayon, Panginoon, alam ko, Lord, isang salita mo lang ay gagaling siya. Sa ngalan po ni Jesus ang aming panalangin na ito. Lahat po ay magsabing, Amen. In the name of the Father, and of the Son, Amen. and of the Holy Spirit. Amen. Amen. At teka, birthday pala ni Brother Marvin ngayon, no? Okay, meron lang kaming bagong kapatid, no? Sa sambahiyan ng Sino Ako sa Gifo, no? Si Brother Marvin Terado. Brother Marvin Terado. Brother Marvin, at pagpalain ka ni Lord, no? At sana tuloy-tuloy na, no? Yung simula ng Panginoon ng Sabado sa buhay mo. Lagi ka manalangin at huwag ka na magkasala pa muli para tayo ay makaranas ng buhay na kasiyasya at higit sa lahat, pinakamahalaga, buhay na walang hanggan. Okay, pagpapaalamanin ko lang po si Sister Tina. Sister Tina. Yes po, maraming salamat, Brother June, Brother Hermie, lahat mga kapatid natin dyan na sunamahan kami at sumama sa atin at yung mga makikinig po sa replay. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. At lagi po nating isipin na yung ngayon na yung kandila na nagsinisilbihan, yung hope, love, and peace,
yun lang po ng natin, pamantayan. Tsaka sabi po sa gospel, sabi po, makinig ang may tainga, yung may tenga, no? Makinig lang tayo sa mga salita ng Diyos at ganapin natin ito. Hindi po tayo mapapano. Amen. Thank you, Lord. Thank you po. Salamat. At God bless. Nais ko ring batiin si Sister Beth Manabat, no? Nakikinig daw siya ngayon, sabi ni Sister Cheryl. Good morning, Sister Beth. God bless you also. And of course, ulit kay Brother Marvin Terado, no? Happy birthday, bro. Birthday na, happy pa. Happy? Bakit happy? Kasi tinanggap mo na si Jesus, no, nung Sabado. Okay, Brother Herbie, sasamahan mo ako? Yes, O, papaalam Brother ka na rin? Jun. Oh, sige. Okay. Sasamahan kita. Okay. Thank you, Sister Tina. God bless. Yes. Okay. At Masasalamatan. babatiin na natin ang ating mga kapatid na narito ngayon sa ating live stream. Ang aking una ay si Sister Tina. Kasama mo natin hanggang ngayon. Tina Guboy Villasi sa Tibok Radio Oyet. Sister Maricar Ilarde at saka si Brother Oliver Ilarde. Sister May Salvador Arellano and Brother Rico. Sigurado magkasama yan. Siyempre. Sister Julie Baon Padua, kasama rin natin. At ganoon din kay Brother Anthony. Sir, Kasama malapit din na natin po. si Sister Christine. No? Kagyat. Christine Cagiyat, yes. At ganoon din kay Sister Testa Mayo Pinggol, Sister Seth Goboy. Sister Maricar at Sister, saka si Brother Oliver. yeah, Sister Jer Cruz at si Magino. Yeah. Si Jason. Brother Oo. Jason, Good morning. Mahal na mahal natin ang ating mga asawa. At si Brother Seth Goboy saka Sister Jinky. yes, Sister Elvin Lucena at saka si Brother Edmond. Then Edmond. Yeah, Sister Amita Flores. Yeah, kasama Yes. natin. Sister Bing Martinez At saka Dadap. si Brother Arman Dadap din. No? At saka Yeah, si Ardea. Brother Arman. Si Aifa at saka si Ria. Yeah, Sister Selvisi at Sister Leticia Tariela Villaluz. Batiin din At natin yan- si Tara. Si Sister Maricel. Tara. Diba yung pamangkin ni Maricel na laging kasama niya. Si Sir Ah, Aida yes. Mendoza Johnson. Yes, batiin ko na rin si Sister Lovely Karen at ang kanyang mga anak, ang Yeah. mabubuting anak. Amen. Pati na rin Sister yung asawa. Belen Tamayo Gonzales, si Brother Manolito na rin, tsaka si Mabel. Yeah. Yeah, Sister Pe Batak Pakatula, Sister Evelyn Avila. Yung asawa ni Sister Fe, si Brother Cas Makatula. Yeah, Brother Tas, Brother Cas Makatula. Brother Kat Pakatula. Yes. And At si Sister Beth Manabat ng ating music ministry ng Gifu Japan, no? Bagong member natin. Good morning, sis. Good. Evelyn Avila, Sister Namra Padad. Si Sister Jo at si Brother Arnel Alejandro. Yes, Sister Ami Akilisan Suelto, and also Brother Romy. Sister Mary Nanet. Brother Romy, Ah? yung asawa niya. Brother Romy Rami. Suelto. Yes. And also Sister Marie Nanet Cuarto at Sister Rene Sister Cuarto. Marilu Flores. Yeah, Sister Rosano Hayashi, ohayou gozaimasu. Mga Gifu family. Yeah. Sister Cora Gamutin, yan, taga, may kawayan, Yes, tama. mga masipag. Sister Brother Manuel Maria Banyes. Si Sister Margie saka Sister Ka Borromeo Santos. Yeah. Kasama rin natin Sister Rosemary Pecayo, again, At yung Brother asawa Oliver niya. Ilarte. Teka, yung asawa niya. Sister Rosemary Pecayo, and, asawa. Brother again, medyo tumanda ng konti. And, Nakalimutan ko tuloy. remind me again, please. Pardon me. Yeah. I beg your pardon. Rose. Rose Picayo, Rosemary Picayo, Anyway, balikan na lang natin. Yes, talagang, nagkakaroon na ng memory gap konti. Alam mo ng mga teenager eh. Alam mo na, ang mga younger. Brother Ramir Tupas and Sister Opel Clariño, Espanyol. Yeah. Buenos dias, Espanyol yan eh. Antonio Oyales, Sister Jessalyn Bon Kalimin. Kalimlim. And Sister Kalimlim. And also our sister. Teka, and Sister naalala ko na. Vicanico. Naalala ko na si Brother Elmer. Brother Elmer. Brother Elmer, Kayo. sorry
Pikayo, sorry. Tandaan mo, Kalbitin ha? mo ako, ha? Tandaan Ah. mo. Kakalbitin mo ko lagi, Brother Elmer. Pagka nakalbit mo ko, sigurado, tatandaan na kita. Nag-attend din ng Kailangan ano lahat yun eh. talaga. Nag-attend din ng prayer meeting yun. Si Brother Elmer. Yes, kailangan ko lang ng kalbit tsaka yung konting dikit. Ha? Sige. Sister Sonia Aya Rosalada. Yes. At ganun din, si Brother Jonathan Villanueva, ang ating masipag na nag-arrange sa mga upuan. Sister Julie Sapara, babae rin to. Sister Gay Reyes, ang kanyang babae, ang asawa. At Sister Unice Ramos Ondoy Camado, yung mag-asawa. And Jocelyn Raquel at Terry Machitar Martinez. Sister Annalyn Umaday at saka si Emmanuel, no? Ganun din kay Nice ko rin batiin si Yura Araya. No? Yura Araya. Sister Yura Yes. Araya. Yura Raya. And Sister Sember Aner at ayan na, sabi mo na, Yura Araya. And also, Sister Tali. Tali ba ito, lalaki? Talit. Tali. Sister yan. Talit. Oo. Sister Tali. Matagal na nating member yan, bro. 20 years na mahigit. Pinakalbit niya ako lagi niyan eh. Ikaw Pinabrother mo ako ha. Hindi, brother kanina. Hindi ka na Sabi ko, natuto. yakapin mo na ako. Sister Mai of Yanga. Yes, Sister Karen Easy and Sister Miraflor de la Cruz, Sister Alicia Anyosa, ang ating masipag laging nagdadasal. Hyacinth Ayesa Roque. Yan. Sister Helen Terojales Padaya, si RCJ Peñular Dopredo, at si Mai Yan. of Pianga. May bago tayo. Finas Castasus. Welcome, sis. Yes, welcome. At ganun din si Sister Liberty Kagiwa. At si Finas, Finas Castasus. Ito kapatid din natin si Brother Olivia Romy. Sister Olive. Babae yan. Di ba? Brother Romy. Yeah. Babae, Yeah, Sister Olive, tsaka si Brother Romy. Brother Romy, yung asawa. Okay. Yung asawa, di ba, Brother Romy? Very good ka. Okay. Very good ka ngayon, ah. Si Con, nakabawi. Si Con Herrera. Ori Herrera yan. Teka, hindi na makita At ang ganun mukha din mo. si Bibig na lang nakikita mo, eh. Sandali. Sige. Nagtataka ako ba't nawala ako eh. Wait. Ayun. Ayan yan. Masyado Ayan. lumapit ka Sorry, sa camera. Brother. Malabo kasi mata mo. Magpa-check up ka kay Richie ng mata. Oo nga, brother niya. Para makapagkampi ng mga ni Richie. Oo nga, no. Pwede ba ako pumunta makapagkampi kami naman? Mega Mall, Mega Mall. Okay, Sister Olivia Bolea Saludes, Sister Yeah. Connie Herrera, and yes, to Lehanya, Sister Luz Lehanya, and Sister Cherry Cruz, at Brother Jess Cruz. At si Brother Julie Rombines, yan rin, masipag din yan. At si Sister Virginia Loy. Oh, yeah. Yeah. Sister Tess Ballesteros, ako napakasipag niya mag-like. Sister Teresa Bando, ang sipag din yan. Sister Yachin Hayas, Binati ko na yan. Okay. Sister Jacqueline Poliarca and Yes. Sister Diana Pradi. Yes. And Sister Brother William King, ang ating masipag na singer. At napaka-prayerful din yan, ha? Laging nagpa-follow up sa mga prayer natin. Si Brother Roderick Portento Villalba. Asawa na At yan, Jean. Jean Yeah. Ramos. Okay. Okay. Alam na Mga tayo. nabati ko na lahat. At ang hiningi ko na sa Pasko, yung presents nyo, at huwag nyo alalahanin Yes. yung regalo. Ang regalo Yes. nyo na lang, Sarili nakita nyo. namin kayong buong buo. At Sa December 20. December 20, Yeah. 1 to 3 in the afternoon. basta yung presence nyo, tsaka yung ating cooperation with discipline, at tsaka Yes. kailangan i-join natin. Ha? Amen. Para magandang regalo natin kay Jesus, Amen. yung makikita niya tayo talagang full of presence na talagang willing tayo na makinig at makipag-cooperate, maging one lang tayo. Okay? Sige, Brother paalam John? na tayo.
paalam ka muna sa Japanese, sa Hapon. Kasi, di ba, ilang taon ka sa Japan, bro? 5 years ba? 4 6 years. 5 years? 6 years. 6 years. Oh. Bumati ka muna. Sabi mo sa Japan, sa Hapon. Paalam ka na. Papaalam. Mata ni, alam mo, brother, yun, hindi ako masyadong makapagsalita, pero pag talagang nandyan na, I can speak. I see. Okay. At saka naintindihan mo. Nakalimutan mo na kasi sa tagal ng panahon. Nakakabasa rin naman ako. Yan. Okay. Pero basta nandiyan ka, nag-gopuan mo, nakikita ko, masaya na ako. Paalam na tayo. Nagbubulahan na tayo eh. hindi ako nagbubula. Kasi talagang, ibang-iba talaga yung masayang tao eh. Di ba? Totoo yan. Tandaan natin, pag masayang tao tayo, ikaw yun hindi eh. nasisira yung aura natin. Ikaw nga Lagi yun, tayo ha? Ikaw nga yun. Sabi ko, ikaw yung smiling saint ng Sino Ako family. Ay, dahil sa'yo. At dahil sa sino ako. Kayo yung nagpapasayo sa akin, kayo yung inspirasyon ko. Kaya, sabi nga ni Brother Jun, pagka kayo nandyan, inspirasyon kayo ni Brother Jun. Amen. Ako rin. Amen. So, lahat tayo maging inspirasyon. Yes. Ikaw, pag nagkaroon ka ng inspirasyon na nakikita mo, yun yung magiging dahilan kung bakit nandun ka. Yes. Okay. So, yun na po. At keep loving God and lagi tayong magbigay ng regalo sa Panginoon ng love and devotion. Okay ba, Brother Jun? At tayo God po bless. mga lingkod, Brother Joe Cabrera. Nagpapaalam sa inyong panandalian sa umaga ito. Lagi po natin tandaan. Mahal na mahal po natin ang Panginoon. No? Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya mahalin po natin ang Panginoon. No? Kaya let's try to keep trying, no, para mapaligaya natin ang Diyos araw-araw. God bless, Brother Hermie. Maraming salamat. Mahal na mahal kita. Smiling. Bye-bye. Smile again. God bless. Bye. Bye-bye po. Okay. Pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo, pasasalamat sa iyo.